Philippine Coast Guard ay magdaragdag ng mahigit 50 barko para naman palakasin ang presensya sa West Philippine Sea at yung kamalayan sa naturang bahagi ng karagatan ay palalawakin pa ng ahensya at ng Department of Education para sa mga estudyante. May balita ang atin pong reporter si Bombo Isa Cotoner. Mas palalakasin pa ng Philippine Coast Guard ang kampanya nito para maprotektahan ang West Philippine Sea sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga barko at pagpapalawak ng kaalaman ng publiko lalo na sa mga estudyante. Sa isang forum sa lungsod ng Maynila, sinabi ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan na nakikipagtulungan na sila sa Department of Education upang maisama sa mga educational materials ang comics na mga kwento ni Teacher June at mga simpleng paliwanag tungkol sa West Philippine Sea. Layunin umano itong mapalawak ang kamalayan ng mga kabataan hinggil sa karapatan at soberanya ng bansa sa karagatan. Bukod dito, isinusulong din ng kagawaran ang tinatawag nitong Transparency Initiative kung saan ibinabahagi sa publiko aktwal na mga insidente sa dagat. Ayon kay Gavan, mahalagang malaman ng mamamayan ang tunay na sitwasyon sa West Philippine Sea upang mas mapalakas ang suporta at pag-unawa ng publiko. Kasabay nito, inanunsyo rin ng ahensya na magdadagdag ito ng hindi bababa sa 56 na barko sa loob ng susunod na 5 taon. Ayon kay Gavan, malaking tulong dito ang suporta ng Pangulo at Kongreso upang mapalakas pa ang kakayahan ng Coast Guard. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan. Ano na ang sitwasyon ngayon? Ang Philippine Coast Guard ay pinunduhan ng ating pamahalaan upang magkaroon ng dagdag na at least 56 ships in the next 5 years. By then, we may be considered as one of the strongest coast guards in Southeast Asia. Magiging legacy po yan ng ating Pangulo. Pangalawa, pangalawang line of effort namin o pangalawang pillar, yung Coastal State Administration. Pinapalakas po natin ang kakayahan ng Coast Guard na magawa yung mga civil governance activities. Sinusustain po natin yung Transparency Initiative. Bawat pangyayari sa karagatan, binobroadcast natin live kung pwedeng maging live. Kung ano yung facts on the ground, yun yung sinasabi natin. Para yung tao mismo ang makaka-appreciate kung ano ba talaga yung nangyayari doon. Dagdag pa ng kagawaran kapag naisakatuparan ng modernization program ng gobyerno ay mas magiging mabilis at masanda ang Philippine Coast Guard sa pagresponde sa mga insidente sa karagatan. Paliwanag ni Gavan, nakasentro ang estratehiya ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea sa pagpapalakas ng maritime awareness at response, coastal state administration at international cooperation. Kabilang dito ang mas pinaigting na law enforcement operations, maritime patrols at tuloy-tuloy na presensya ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa lugar. Patuloy rin naman ang nakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa mga kaalyanong bansa gaya ng United States, Japan, Australia at iba pang ASEAN partners upang itaguyod naman ang rule of law at mapanatili ang kapayapaan at katatagad sa rehiyon. Kaugnay niyan ang tinig muli ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan. Nakikipag-ugnayan sa iba't ibang bansa upang tayo ay sama-samang i-enforce yung rules sa pamamagitan ng combined na resources ng bawat bansa. Yung panganib ay hindi kayang pigilan ng Pilipinas lang. Ang panganib ay kayang pigilan kung tayong lahat sa buong mundo or at least yung like-minded states na naniniwala na dapat mayroong batas na sinusunod ay gawin natin, ay magbubuklod at gawin natin ng sabay-sabay ang pag-enforce ng batas na yun. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.